Okay, so nandito na naman po tayo sa ating Bible study at alam ko na excited na po ang bawat isa na makinig ng salita ng Diyos. Amen? So anyway po, napakabuti ng Panginoon dahil hindi po siya dumating noong September 23. Katulad po ng mga nagsasabi, nag-predict na darating daw si Jesus ng September 23. Salamat po sa Diyos na hindi pa siya dumating kasi marami pang kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Panginoon. So praise God po. At alam naman po natin, sabi ng salita ng Diyos na kahit na si Jesus hindi po niya alam kung kailan siya babalik, no? Ang Ama lang na nasa langit, siya po yung nakakaalam at siya yung magbibigay ng go signal, green signal na si Jesus po ay babalik na muli at kukunin niya tayo, no? Pero ang sabi ng salita ng Diyos, siya po ay nakatayo na, no, sa pintuan ng langit at anytime pag sinabi po ng Ama na go, kunin mo na yung aking mga anak and then get ready po at darating siya. Amen? So anyway, tayo po ay yumuko at dumalangin po muli at idulog po natin sa Diyos yung ating pag-aaralan sa gabi ito. Ama, maraming salamat po na minsan pa kami ay muling nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay na Diyos. Ang sabi mo, O Diyos, hindi lamang kami sa tinapay na bubuhay, subalit sa bawat salitang namutawi sa inyong bibig. Sa oras ito, gamitin mo ang aking bibig upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang salita ay nagkatawang tao. Siya po ay punong-puno ng katotohanan at biyaya. Salamat o Diyos, ang salita ay si Kristo na siya yung ipinamumuhay namin. Siya yung nagbabago ng aming pag-uugali, siya yung nagbago ng aming pag-iisip. Siya yung nagbabago at nagre-renew ng aming pag-iisip. Salamat o Diyos na ang salita mo ay buhay at makapangyarihan. Ito ay spirito na patuloy na nagtatransform ng buhay ng bawat isa. Sa oras na ito, Amay, dinadalangin namin na ma-inspire ang bawat isang nakikinig, ma-encourage, at ma-transform ang buhay nila sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Na salamat o Diyos, ang mga nasa webinar na ito ay hindi lang sila tagapakinig, kundi sila po ay tagagawa ng salita ng Diyos. Balutin mo ang bawat isa ng inyong makapangyarihan dugo upang makapag-focus kami sa aming pag-aaral. Buksan mo ang aming spiritual na mata at spiritual na pag-iisip sa oras nito upang ang Espiritu Santo ang kumilos sa aming mga buhay, sa aming mga puso, sa aming mga pag-iisip. Salamat o Diyos, balutin mo rin ang aming internet connection para hindi walang magkaroon ng disruption ang aming pakikinig ng inyong mga salita at makapag-focus kami sa inyong sinasabi sa oras nito. Salamat Ama, wala kaming ibang itataas sa webinar nito maliban kay Kristo Jesus. Salamat Ama, ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsasabi ng Amen and amen. Alright, so ibigay po natin yung kapurihan sa ating Panginoon Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. So anyway po, yung ating po naging topic last Friday ay I think marami po yung na-bless at marami po ang na-inspire sa salita ng Diyos. Ngayon, dahil naging ano po siya, na-bless po yung marami,
ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos, 'no? Katulad ng sinabi ko na habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon, 'no? So alam po natin na darating siya at, madalas na sinasabi po ni Pastor Ron, Pastor Ronnie na, "Handa ka na ba?" 'No, na humarap sa Diyos. So, habang, hinihintay po natin ang ating Panginoon Hesus, ito po yung dapat natin munang gawin, 'no? Habang may buhay, na may pag-asa, habang, tayo po ay may hininga, may pag-asa, may pagpapala, 'no? Kasi po yung life is a blessing sa Panginoon. Last week pinag-aralan po natin yung maximize, 'no, lifestyle sa pagbibigay. Ngayon naman po, ipagpapatuloy po natin yon. Meron po tayong part 2 para, ma-bless po lalo sa pakikinig ng salita ng Diyos, amen? Hindi po ako magsasalita, gagamitin lang po ng Diyos ang aking bibig, okay? Sa pakinggan natin kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol po sa pagbibigay. Yung title natin is, Living to Give, How to Initiate a Lifestyle of Giving. Initiate na naman natin, 'no, yung paano magbigay sa gawain ng Panginoon, 'no? Kasi last Friday po, naging maganda po yung diskusyon at napakaganda yung summary na binigay ni Pastor James, 'no? Blessed na blessed po kami. Thank you po, Pastor James. So ngayon, ipagpapatuloy po natin yung discussion na yun later on po, no? So dito po tayo magsisimula at, bakit nawala, okey, sandali lang po. Hmm, okey, sorry po. Okey, ayan, okey. Ah, ito po yung introduction natin. Sa session na ito, I want to teach you how to initiate this lifestyle of giving, 'no? So there are certain things you need to know. Dapat natin pong malaman. Kasi alam niyo po nung nag-preach ako sa Pilipinas about, sa giving, dumami po yung tao sa church dahil natuto po silang magbigay sa gawain ng Panginoon, no? So first time po nilang nakarinig ng gano'n na katuruan at, sila po ay sumunod sa salita ng Diyos at pinagpala po yung church na yon at gayon din po yung mga taong sumunod sa salita ng Diyos, amen? So meron po tayong, certain attitudes, you must manifest, 'no, na ibig sabihin kailangan gawin natin, makikita nila sa buhay natin. And certain things you have to do na meron po tayong mga bagay na dapat nating gawin sa gawain ng Panginoon. Kasi lahat po tayo ay tinawag ng Diyos, 'di ba? Lahat tayo ay mga anak ng Diyos. Lahat po tayo sa webinar na ito ay pinagpala ng Diyos. Yung buhay natin ay isang pagpapala, 'di ba? Yung ating hininga ay isang pagpapala, isang blessings po 'yan. Kaya yun po yung mga bagay na binibigay ng Diyos na sometimes na hindi natin napapansin, no? Yung blessings na ngayon, tayo ay buhay pa at humihinga. Amen. So, let us, continue po. Sa previous session po natin, I shared some of the joy and blessings of a lifestyle that lives only to give, no? Na sabi nga ni Pastor James, last Friday, no, it is a command. Hindi tayo puwedeng magreklamo nun kasi kinurman po ng Panginoon na yung pagbibigay sa gawain ng Panginoon, no? So, dito po, a lifestyle like the life of Jesus, sa Mark chapter 10 verse 45 po, ibinigay po ni Jesus yung buhay niya. Binigay niya yung buong-buong buhay niya para sa atin. So I also, began to explain the blessings of beginning to be a tither as an initial step in this lifestyle of giving. Alam niyo po yung word na tithe, 'no, yung,
papalitan natin yung spelling ng tight, yung mahigpit. Kapag hindi po niyo rinelease, maging tight yung ano niyo, blessings niyo. Pero kapag rinelease niyo, 'di ba? I-release po ng Panginoon yung blessings sa buhay natin. Kasi yun po yung purpose ng Panginoon, bakit niya tayo binless. 'Di ba sinabi ko last Friday, sabi ng Diyos kay Abraham, "I will bless you so that you will be a blessings to many nations." No? Ngayon, pinakita ni Jesus sa buhay niya mismo kung paano siya nag-serve, kung paano niya pinagpala ang mga nakikinig sa kanya, no? So, isa pong halimbawa ang ating Panginoon Hesus. Ito po yung ating lesson na text message po natin ngayon. Matatagpuan po natin sa unang Chronicle, Kabanata 29, versikulo 12 hanggang 14. Yung buhay po ni Haring David, alam po natin na pinagpala siya ng Diyos, no? Kahit na si Haring David po na siya ay nagbigay para sa gawain ng Panginoon sa templo. Kung babasahin niyo po yung tonelada na binigay niyang ginto, mga pilak, no? Yan po ay nanggaling sa kanyang kaban, no? I-donate niya po yan para sa templo ng ating Panginoon kung saan sila sasamba, no? Sa yung building na yon, yung templo yon na ginawa nila, nag-donate po ng napakarami tonelada na ginto, no? So King David was raising an offering to build the temple of Solomon, his son. So si King David, the king, let an example himself. Pinakita niya po yung isang halimbawa na hindi po siya naging greedy sa blessings na binigay ng Panginoon, subalit ito po ay ibinigay niya ng buong puso niya. He gave 115 tons of gold from his own private store. Tingnan niyo po, 115 tons. Napakarami po yon ng ginto. Amen? So hindi po siya naging greedy, though marami po siyang blessings na nanggaling sa Diyos, no? Ngayon po sa ating unang pag-aaral, recognize that God is the true owner of our lives and things. Tandaan niyo po yung buhay natin ay nanggaling sa Diyos. Lahat po ng ating tinatamasa at sa ating buhay ay yan po ay nanggaling sa Diyos. Siya po yung true owner ng lahat ng ating tinatamasa sa ating buhay. So when we give back to God, we are only returning to God that which He Himself has given us first. So, kasi siya po yung nagbigay eh. Binigyan niya tayo ng buhay, binigyan niya tayo ng trabaho, binigyan niya tayo ng ari-arihan, binigyan niya tayo ng magandang pamilya, no? Yan po, ang lahat ng yan ay nanggaling sa Diyos, no? Wala pong walang bagay na hindi nanggaling sa Diyos. Lahat po ng ating sinabi ko nga kanina, yung tinatamasa natin, lahat ng tinatamasa natin sa ating buhay ay nanggaling yan sa Diyos, no? Ngayon binibigay lang po natin kung ano yung mga blessings na binigay niya sa atin, no? Alright, so let us move on po. So we are only stewards of the manifold gifts of God. So 1 Corinthians chapter 4 at saka chapter 6, no? Na lahat po ng mga gifts, talents, yan po ay nanggaling sa Diyos. No? Ipinahiram niya sa akin, binigyan niya na sa atin yung mga gifts na yun. Ngayon, ano po yung gagawin natin sa mga gifts na yan? No? So it is clearly stated here that we are only administrators of what we consider our own. Alam niyo po yung ibig sabihin ng administrators, na sila yung magmamanage. So, kanina ginamit natin yung word na steward, no? Paano tayo maging good stewardship sa blessings na ibinigay ng Diyos sa atin? Or mag-administrate kaya, no? So, sabi nga natin kanina, God is the true owner.
Hindi po tayo, no? Binigay niya sa atin 'yan, no? Nanggaling sa lahat, lahat ng ating blessings ay nanggaling sa Diyos. So if we recognize this, we have no problem giving back to God what He gave to us, no? Hindi po maging problema sa atin 'yun kung, naintindihan po natin yung pinag-aaralan natin ito na binibigay lang natin, binabalik lang natin sa Diyos kung ano yung binigay niya sa atin, no? Alright. So ngayon, unto whom much is given, sabi po ng ating Panginoon, much is required. Kung ano po yung binigay ng ating Panginoon, no? Yun ang re-require niya sa atin para sa gawain niya, no? O sa paglilingkod natin sa Panginoon. So we are accountable to God for everything. Alam niyo po na lahat ng ating tinatamasa ay accountable po tayo sa Diyos. Katulad po sinabi ko last Friday, 'pag humarap na po tayo sa ating Panginoon, whether we like it or not, ay magbibigay tayo ng sulit sa Panginoon, 'di ba? Sabi ni Pablo sa Korinto na magbibigay tayo ng sulit, maging mabuti man or masama ang ginawa natin, and we will give accounts to God. Everything. Okay? Including every talent and earthly possession we consider ours, no? Yun po ay pinahiram, binigay ng ating Panginoon sa atin. Ngayon, anong gagawin mo sa mga talents na yan, no? Ano yung gagawin mo sa mga possessions na yan? Anong gagawin mo sa mga blessings na yan habang tayo po ay nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, no? So, ang purpose po ng Panginoon, bakit po tayo binless, katulad sinabi ko po kanina, na sinabi na niya kay Abraham sa Old Testament, "Meet the needs of others." Para tayo po na pinagpala ng Diyos, tayo ay maging pagpapala sa ibang mga tao, no? Katulad po ng sinabi ko po last Friday, hindi naman po natin dadalhin 'yan 'pag kinuha na tayo ng Panginoon. 'Pag dumating na siya, iiwanan din po natin 'yan. So, sino makikinabang? 'Di yung naiwanan. Amen po ba? Alright, so let us move on po. Sa pangalawa, start a life of giving with what you presently have. Kung anong meron po tayo na ibinigay ng Diyos sa atin, no? Mag-start po tayo doon. Hindi naman kailangan na yung malaking bagay na kung anong meron tayo na ngayon. Katulad ng yung kwento ni Peter, no? Um, Alam niyo naman po na after ng baptism of the Holy Spirit sa upper room, 'di ba? Nagkaroon sila ng power, dunamis power na pinangako ni Jesus na aalis siya at ipapadala niya ang Espiritu Santo. So, doon sa upper room, while they were praying, alam naman po natin yung kwento na sila po ay nabautismuhan ng Espiritu Santo. So, ngayon meron na silang dunamis power. Nung si Peter naglalakad po doon sa templo at nakita niya itong isang lame man, no, lame from birth, no? So dinadala siya sa isang place doon called Beautiful. Kung nakapunta na po kayo sa Israel, meron pong isang place doon, isang gate na tinatawag Beautiful. So doon po dinadala yung lame man, no, na pilay from birth. Talaga hindi siya makalakad, no? Ngayon, dumaan po si Peter. And then nakita po niya itong lame man nito, tumingin po yung layman kay Peter, akala niya bibigyan po siya ng pera, no? Pero sabi po ni Pedro sa layman, "Silver and gold," sabi niya, "Have I none?" Wala ako ng pilak, ginto, wala. Sabi niya, "Ba't isa lang ibibigay ko sa'yo?" Sabi niya, "In the name of Jesus, rise up." So yung pilay at sa biyaya ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, siya po ay tumayo, no? Tumayo at nagulat ng mga marami nakakita sa kanya na sabi nga ng scripture, he came walking and leaping and praising God. Amen? So yung isa naman sa halimbawa dito, alam niyo po yung kwento ng yung widows na
wala na silang makain, isang dakot na lang ng harina at saka kokonting langis na lang. Pero dumating po si Elijah, 'no? Sabi niya sa widows na ito na, paghanda mo ko ng cake at saka yung ano, alam niyo po yung cake na sinasabi, ito po yung mga, unleavened breads, 'no? Sa ano po, sa Middle East, yung Middle Eastern, ito po yung tawag nila sa Arabic yung kubus, 'no? Bread, yun po yung linuluto nila. Pero made of barley po yun, 'no? So ngayon, sabi po ng widows kay ano, kay, Elijah, "Isa na lang po, minsan na lang ako magluluto nito at pagkatapos mamamatay na kami ng anak namin." Kasi meron pong famine, 'no? Meron pong famine sa, bansang Israel, 'no? Ngayon, sabi ni, Elijah sa widows, "Just do it," sabi niya, "at hindi ka magugutom at yung anak mo." So, sumunod po yung widows at, pinaghanda po niya ng cake or yung tinapay si Elijah at siya ay nakakain at yung kanyang, anak nakakain at sila po ay nabuhay, 'no? Kasi po yung ano rito yung obedience, 'no? 'Pag may sinabi po ang Diyos at, tayo po ay sumunod, yung pangako po ng Diyos ay sabi niya, "I am the God who when He speaks, He never lies," 'no? When God speaks, He does it. Ginagawa po ng Diyos yung kanyang pangako. Lalo na yung ginagawa natin ay para sa gawain ng Panginoon. Lalo na 'pag binless mo yung mga manggagawa, 'no? Manggagawa ng salita ng Diyos, yung mga tao na nagsasakripisyo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan kapag sila po ay ating binless, 'no? Yung blessing sa buhay natin ay mag-overflow. Bakit po? Dahil sila po ay mga lingkod ng Diyos at sila ay ating pinagpala and then yung dahil pinagpi-pray nila tayo, 'no? At sa pagpapalain sila ng Diyos at pagpapalain din tayo ng Diyos, 'no? So, she gave what she had with great sacrifice, 'no? Sumunod lang po siya kahit na, alam niya na yun na lang ang, last time na sila ay kakain. Pero naniwala po sa sinabi niya ni Elijah, 'no? Kaya pagkatapos po nun, pinagpala rin po siya ng Diyos, 'no? So, yet she solved her problem, 'no? Alright, yung susunod po, yung little boy's lunch sa John chapter 6 verse 9. Natandaan niyo po na, maraming sumusunod kay Jesus, 'no? Sa dami-daming sumusunod, at, sinubukan po niya si Philip. Sabi ni Jesus kay alam na po ni Jesus kung ano yung gagawin niya, pero sinubukan po niya si Philip. Sabi niya, "Philip," sabi niya, "pakainin mo itong mga taong ito." Sabi po ni Philip, nag-calculate na po si Philip. Nag-calculate siya, sabi niya, "Master," sabi niya, yung half year ng salary kulang pa sa mga taong ito." Sabi ng scripture, 5,000 men. How about yung women at saka children? So, yung calculation po ng mga scholars, mga more or less mga 15,000. Would you imagine pakakainin mo ng 15,000, sabi ni Philip dito, "Ay wala po tayong McDonald's dito." Wala po tayong yung Kentucky, hindi natin puwedeng pakainin, 'no? So, sinubukan lang po ni Jesus kung ano ang gagawin ni Philip kung siya ba ay part of the problem or part siya ng to solve the problem. Pero si James sabi niya, "Rabbi, Master, meron pong isang bata rito na meron siyang 5 loaves of barley." Oh, tandaan niyo po yung barley nasa salita ng Panginoon, and then sabi niya, 2 fishes lang. Oh, binigay po nila kay Jesus and then binless po ni Jesus. Pagkatapos sabi ni Jesus, paupuin niyo ang mga tao. 'No, binless po ng Diyos yung 5 loaves of barley at saka 2 fishes
para i-bless yung marami. So pagkatapos po ng sila'y kumain, sabi ni Jesus, ipunin niyo, no, yung natira. So sabi ng scripture, nakaipon sila ng 12 basket full of breads. Would you imagine yun? Na nag-uumapaw, siksikliglig at nag-uumapaw. No? So money makes a good servant, but a terrible and horrible master. No? Yung sabi po, money is the root of all evil. Hindi po evil ang money. Money is a blessing, no? Lalo na ngayon sa panahon natin para you can eat, you can pay your bills, you can pay tuition fee, you can pay rents, no? Oh, maraming magagamit natin yung pera sa gawain ng Panginoon, no? Money is not evil itself, no? But the love of money, kapag yung money, siya yung naging master mo, sabi nga, it is a horrible master. No? Lalo na kapag yung pera ginamit mo sa hindi tama. Ginamit mo sa pagnanakaw, ginamit mo sa pagpatay, ginamit mo para sa, alam niyo naman po yung ibig sabihin no, no? Pero pag ginamit mo yung pera para sa gawain ng Panginoon, and then maging good, ano po siya, good yung money. It's not money evil itself, no? Pero yung pagmamahal sobra-sobra na naging idol mo na, naging Diyos mo na yung pera, no? All right. Anything na you love above God is a form of idolatry, no? So if we honor God, then God will honor us. Alam niyo, hindi po natutulog ang Diyos. Alam niya kung ano nasa puso natin. Alam niya kung ano yung ginagawa natin. Okay, let us move on po. Okay. Number 3, give out of a grateful heart. Kapag nagbigay po tayo, kailangan yung nagpapasalamat tayo sa Diyos, yung masayahin tayo. Hindi yung nagbibigay ka tapos nakadikit po yung ating kilay. Huwag ka na magbigay kasi hindi ka mabibless. Pero kapag yung nagbigay ka with all your heart, with all your soul, with all your strength, na may gratitude ka, nagpapasalamat ka kasi makakapag-bless ka ng ibang tao. Gratitude should be expressed by our deeds, not only by words, no? Action speaks louder, no? So nakikita po ng Diyos yan. Tandaan nyo lahat ng ating ginagawa, katulad ng sinabi ko po last Friday, rene-record po yan sa langit, no? So alam ng Diyos na kung nagbibigay ka with a grateful heart, na may pasasalamat ka sa Diyos dahil nakatulong ka, ginamit mo yung blessings na yon para i-bless yung ibang mataon. Tingnan niyo po isa sa mga halimbawa na yung babae na makasalanan na hinugasan niya yung paa ni Jesus, no? In-invite ni Simon si Jesus na maghapunan sa bahay nila, no? And then nung nalaman po ng babae ito na makasalanan, she was actually po adulterous po itong babae ito. When she found out na nandun si Jesus sa bahay ng mga Pariseo, and then pumunta siya doon. Alam niyo pong ginawa niya na umiyak po siya. Yung iyak niya yun, inano niya po sa paa na ang ating Panginoon. At ang pinagpunas niya, alam niyo po, yung kanyang buhok. No? Yung kanyang buhok. Tapos, yung kanyang paa, inano po niya yung, alam niyo po yung alabaster oil. Napakamahal po ng alabaster oil, no? Ginamit niya yon para sa paa na binuhos niya sa paa ng ating Panginoon. No? At yung kanyang buhok, yung kanyang ginamit na pampunas, no, para matuyo yung kanyang paa ni Jesus. Katulad po diyan, si Simon po na isang pariseo, sabi niya, kung propeta nga yung isang taong ito, alam niya na makasalanan itong babae ito. And then sabi ni Jesus, alam mo Simon, meron akong kukuwento, sabi niya, na meron dalawa na nagkaroon ng utang sa isang tao. Yung isa, 50,000, yung isa, 50. Sabi mo ng 50 Canadian dollars or $50, no? Sabi niya, ngayon, yung nagpautang, pinatawad silang parehas. Sino sabi niya yung mas mahigit na pinatawad? Yung kokonti o yung marami? Sabi niya, yung marami po. So sabi niya, you judge, sabi niya correctly.
Itong babae, sabi niya, Simon, nung dumating ako sa bahay ninyo, hindi mo hinugasan yung aking mga paa. Pero itong babaeng 'to, yung kanyang luha, yung pinaghugas niya sa aking paa at binuhos pa niya yung alabaster oil na napakamahal, 'no? Siya ginawa niya. Sabi niya sa babae, "Woman, your faith has made you well. Your sins are forgiven, but go and sin no more." No, tingnan niyo po ang ginawa ng babaeng yun, ibinigay niya dahil na-touch po sa pangangaral ni Jesus. Pinakain niya yung 15,000 na tao, na-touch po, umiyak po yung babae kasi nakita niya yung biyaya, yung grace ng ating Panginoon. So every Christian should be grateful. Dapat maging grateful po tayo, no? 'Pag naging grateful po tayo, napakagandang blessings po 'yan, 'no? Alright, let us move on po. Number 4, give with the right motives, 'no? 'Pag nagbigay po tayo, kailangan meron right motives. Alam niyo po, um, marami pong mga tao na kapag nagbigay sila, yung mga simbahan, alam niyo po 'no, pinalalagay nila yung pangalan nila sa likod ng upuan, "Donated by congressman, donated by mayor." Nakita niyo po yun 'no? So sabi ng salita ng Panginoon, na-receive na nila yung kanilang reward 'no. 'Pag, nagbigay po tayo, kailangan po ay yung maganda po, tama yung motives natin. We give, kapag nagbigay ka, wag mo na sabihin sa kapitbahay mo na, "Oh, binigyan ko si ganito ng ganito, binless ako." Wag mo na sabihin yun kasi yung reward mo ay nasa langit 'no. Giving must be for God's glory 'no. 'Pag nagbibigay po tayo, dapat yung mabigyan ng kapurihan ang ating buhay na Diyos. Amen po ba? Alright, so wag mo ng paalam pa sa kapitbahay ninyo o kaibigan mo or i-announce mo sa church na, "Ako ay binless ko si ganito, binless ko." Wag mo ng gawin yon kasi yung reward mo ay sa Diyos. Amen? Alright, let us move on po. Next, number 5, give with joy and generosity, 'no? Dapat po kapag nagbigay tayo, may kagalakan. Sabi nga ng ano na, huwag kang magbigay ng reluctantly or with compulsion, but give generously. Alam niyo po, kapag you are generous giver, 'no, cheerful giver, hilarious giver, 'no, ganun din po yung gagawin ng Panginoon, yung blessing ay mag-uumapaw po. Kung ano yung binigay mo sa gawain ng Panginoon 'no, pag-bless mo sa iba, it will come back to you. Sabi niya, it will measure back to you, 'no? Pressed down, shaken together, and running over. Our giving must be a joyful heart. Every gift is a seed, 'no? 'Pag nagbigay ka po 'no, yung binigay po natin, you are sowing seed, 'no? Lalo na sa mga manggagawa ng Panginoon, 'no? Ginagamit ng Panginoon yung mga tao upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Ngayon tayo po ay binless ng Panginoon para i-bless yung taong manggagawa na yon, para ipahayag niya, magtanim siya. Tingnan niyo po 'no, kung isang dakot lang po yung inyong itatanim, isang dakot din po yung inyong aanihin. Pero kapag marami po kayo naghasi kayo ng maraming seed, marami po tayong aanihin. Amen? Principle po 'yun. So next, we will reap what we sow. Tandaan niyo po 'yun, yung mga ano, mga magsasaka, alam nila 'yun. Kapag, konti lang yung kanilang inasik, konti lang aanihin. Pero kapag naghasik ka ng marami, marami ka pong aanihin. Meron pong example sa Brazil. Alam niyo po yung mga, monkeys, na meron po silang ginawa na, ang tawag is komburka, na maliit na ano lang po yon, jar, para sakto lang po na may pasok ng monkey yung sa jar na yon 'no, at naglagay sila ng mga nuts, naglagay sila ng saging, marami silang nilagay, pero yung monkey po 'pag pinasok niya yung kamay niya at hinawakan niya yung nasa loob ng jar, hindi na po niya makukuha, malalabas yung kamay niya kasi nakaano siya, naka-take home yung kanyang kamay. Sabi nga ni, Pastor James last time, 'di ba, yung nagiging tight, tight yung ano niya, kamay niya kasi ayaw niyang bitawan yung ano niya, eh, yung dahil yung pong yung butas po ng jar is, sakto lang pumasok yung kamay ng monkey, 'no?
Pero kapag re-release niyo 'yun 'no, mare-release po siya. Pero dahil ayaw niyang i-release, sa buhay nating mga Kristiyano, this is a typical for many Christians 'no. Pinagpapala ng Diyos yung mga taong marunong magbigay, mag-bless. A stingy spirit has no place in a Christian life. Kasi po yung Diyos natin ay hindi stingy 'no. Gusto ng Diyos ay maging generous tayo. Katulad niya, 'no, dahil generous yung ating Diyos, amen? Alright, number 5, give in faith. Dapat po kapag nagbigay tayo, meron tayong pananampalataya. A lot of people say when we give to God, we don't expect anything back, 'no? The truth is, they are ignoring the word of God, 'no? Kasi kung alam nila yung pagbibigay natin ay kailangan meron kang in-expect na may harvest, 'di ba? Nag-expect tayo. So God established the law of harvest. Kung pag-aaralan niyo po yung mga nagha-harvest 'no, yung mga farmers kung paano sila may preparation 'yan 'no, tapos meron silang yung ginagawa po nilang mga farmers 'no, sa preparation ng bago harvest sila, may preparation po, may law po 'yan, eh, 'no. Alright. So let us move on po. Okay, malapit na po akong matapos. Obedient and creative faith giving, no? Yung obedient faith giving po ay to release something you have, kung anong meron tayo. Yung creative faith giving, ito po yung inisip mo kung ano to believe in God for what only faith in God can produce, no? Example po, yung creative faith giving na meron isang tao na gusto niya mag-donate ng meat para sa anniversary ng mag-asawa, 'no? So, naging creative siya, yun ang kanyang kayang i-bless niya yung mag-asawang yun para magkaroon sila ng celebration for their anniversary. Alright? Okay, in conclusion po sa ating pag-aaral, if you want God to do something for you, do something for God. 'No, that you never done before. Yung hindi mo pa nagagawa, gawin po natin 'yan for the glory of God. Do it, sabi ni Pablo, do it unto the Lord, 'no? Huwag para sa tao, gawin mo 'yon para sa Panginoon. Kung inuudyok ka ng Espiritu Santo na i-bless mo yung gawain na 'yan, i-bless mo yung manggagawang 'yan, do it, no? Because yun po yung conviction ng Espiritu Santo sa atin. Move into this dimension of living to give. Move into this lifestyle of victory and glory. It works po kasi nakita na namin sa buhay namin na kung mag-bless ka sa gawain ng Panginoon, God will bless you, pressed down, shaken together, and running over. So live to give and you will never live to lack anything good thing. Amen? So dito na po magtatapos yung ating pag-aaral. So let us bow down and thank the Lord po sa salita niya. Tayo po yumuko at dumalangin. Ama, maraming salamat po na minsan ba tinuruan mo kami sa inyong salita kung paano magbigay, paano namin initiate itong lifestyle of giving. Binless mo ang bawat isa na sa webinar nito. Ngayon narinig po nila ang inyong salita, ginamit mo lang ang aking bibig upang malaman namin kung ano yung katotohanan about giving, no? Yung binigay mo ang buhay namin, binigyan mo kami ng hininga, malusog ang aming mga pangangatawan, tama ang aming pag-iisip, binless mo kami ng magandang trabaho, binless mo kami ng magandang pamilya. Salamat o Diyos na you supply all our needs according to your riches and glory. And then sinabi mo kay Abraham, I will bless you to be a blessings to others. Gayon din po yung gusto mong gawin sa amin na pinagpala mo kami o Diyos sa lahat ng bagay. Ngayon kami naman po na mga anak mo na nakarinig ng salita mo. Alam ko na nang nangungusap ka sa bawat puso na gamitin yung aming mga blessings, sa aming mga talents para sa inyong gawain, para mabigyan kayo ng kapurihan at mapalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. Bago man kayo kay dumating, Panginoon Hesus, na magawa namin ang pinapagawa ninyo, na may pahayag namin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga nilalang. Salamat o Diyos.
Ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa oras na ito dahil kami in-inspire mo, pinless mo o Diyos, nagkaroon ng transformation ang aming pag-iisip. Salamat Ama, binuksan mo muli ang aming pag-iisip sa pamagitan ng inyong mga salita. Ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magbibigay ng papuri sa Panginoon at magsasabi ng Amen and Amen. So back to Pastor Sam. Salamat Maraming, sa lahat ng mga nakarinig ng salita ng Diyos. maraming salamat po, Pastor Martin, sa napakagandang mensahe, at ito po ay nakakapag-encourage po sa amin, and at the same time nakakapagbigay po ng encouragement sa bawat isa, especially bilang mga pastor po talaga, kami po ay nakakatanggap ng blessing sa aming paghahayo, sa aming tatrabaho sa Panginoon. Kaya salamat, Pastor Martin, sa napagandang mensahe. Recap ko lang po yung napag-aralan po natin, ang living to give. First po, yung life is a blessing. Number 2, recognize that God is the true owner of our lives and things. Start a life of giving with what you presently have. And number 4, give out of a grateful heart. And number 5, give with right motives. Number 6, give with joy and generosity. Number 7, give in faith. So ito po yung napakaganda pong papag-aralan at natutunan po natin this time. So anybody po, mayroon po ba kayong gustong itanong kay Pastor Martin regarding sa napag-usapan po natin sa pagbibigay at unang-una sa pagbibigay ng ating mga buhay sa Kanya? So any suggestion or any clarification or dagdag pa doon sa masabi ni Pastor na Martin? Ako po, meron lang akong gustong itanong. Kasi Sige po, pa, Pastor. marami kasing halos lahat ng mga kabataan or syempre may cellphone, tapos nag-google. Pag nag-google ka po ng tithes in the New Testament, syempre si AI lalabas, si AI overview. At kahit sa mo tignan, halos pare-pareho, pag tinignan mo, pare-pareho yung sinasabi. So marami yung nagbe-base dito. Basahin ko lang po yung nakasulat and then you can react. The New Testament does not command tithing but encourages generous, cheerful giving from the heart according to one's ability, rather than under compulsion or legalistic obligation. While the word tithe is mentioned, it refers to Old Testament law, not as a requirement for New Covenant believers under grace. Instead, early Christians demonstrated a high standard of giving, sometimes selling possessions to support the needy and setting aside money as they prospered for a church. So, ang key points to tithing in the New Testament, nakasulat po yan. Not a command. The New Testament does not explicitly state that Christians are required to tithe, sabi po. Shift from law to grace. Tithing was part of the Old Testament law, which was fulfilled in Jesus. Under the New Covenant, believers are under grace, not legalistic obligations. So there's an emphasis on generous giving. Ito po yung diniscuss ni Pastor. Yung the New Testament teaches believers to give as they prospered and emphasis on generous giving. Christians are encouraged to give freely, sacrificially, and cheerfully rather than reluctantly or under compulsion. Tapos, giving according to means. The New Testament teaches believers to give as they prospered and according to their ability, not a fixed percentage. Tapos nagbigay po siya, examples of New Testament giving, selling possession, kasi yan daw po yung mga ginawa sa New Testament. Hindi lang 10%, ibinenta pa nila yung kanilang mga ari-arian. Selling possessions, early Christians sold their goods to give
to those in needs. Acts 2:44-46. Setting aside funds, the Corinthians were to set aside money on the first day of the week as they prospered for the collection for the church. So it's a heart-based giving. Giving should be done with a willing heart, motivated by love for God and not by obligation. So, the purpose of giving offering supported the ministry, missionaries, and fellow believers. So, in essence, the principle shifts from a legalistic requirement to a heartfelt, generous response to God's grace with an emphasis on giving as God has blessed one. So, alam niyo po, dito sa AI, dito sa ngayon, sa pag tumingin ka, pag hinanap mo yung word na tithing and giving, puro ganyan po ang lalabas. Puro ganyan ang summary nila na sinasabi ni AI na maraming tumitingin na ganyan. So, gusto ko lamang pong kunin yung point nyo doon, Pastor Martin. Yun lamang po. Thank you po, Pastor Baby, sa napakagandang binasa ninyo tungkol po diyan, no? Alam mo ba, sasabihin ko lang po muli yung sinabi ni Pastor James last Friday, no? Kahit ano pa, kahit na nung nasa Pilipinas po ako, naging debatable yung tithings at saka yung grace, no? Pero according po sa salita ng Diyos, sinabi ng Diyos yun kasi, command niya. Sabi nga ni Pastor James. So, wala tayong masasabi doon kasi it is a command, di ba? Whether na nasa Old Testament ka or New Testament, it is a command from God. Pero yung kagandahan po sa New Testament po kasi, it is yung maging hilarious giver tayo, no? Yung sabi ko nga last time, it is not an obligation, yung pagbibigay. So sa pag-aaral natin, kaya you have to give generously, yung may faith, no? May pananampalataya. Katulad po kami noon, no? Nasa Kuwait pa kami. Alam ko po itong scripture nito sa Malakay chapter 3, no? Pero alam niyo po, ginawa ko po, lalo na nung Gulf War, August 1st, 1990, no? Wala po kaming sahod no'n, no? Wala kaming trabaho for the whole year. Pero ang ginawa ko po, challenge ko ang Diyos. Katulad yung sinabi niya sa Malakay, "Test me in this," no? And sabi nga ng salita ng Diyos, "And I will open the windows of heaven and pour out such blessings until there is no room to receive it." Alam niyo po, ginawa ko yun, challenge ko po ang Diyos at hindi po ako humingi sa Diyos at binigay ko kung anong meron. Nakapag-withdraw lang po ako ng 50 Kuwaiti dinars the day before ng Gulf War. So yun lang po yung pera ko. Pero ang sinabi ko sa Diyos, "Diyos, salamat po sa 50 dinars na na-withdraw ko ito. Ang sinabi mo na ibi-bless mo ito ng 30, 60, and 100 folds." So yung 50 Kuwaiti dinars na yun ay ginamit namin sa gawain at nagbigay pa ako ng hindi po 10%. It's between me and the Lord na more than that, no? So, pinakita naman po ng Diyos yung blessings niya. Magbibigay po ako ng mga examples, no? During the Gulf War, naubos po yung pagkain sa mga superstores, sa mga Walmarts. Walang Walmart po doon sa Kuwait, no? Pero yung mga stores, wala ng pagkain. Pero sa bahay po namin, punong-puno po kami ng blessings. No, yung pagkain po namin ay nanggagaling pa sa Iraq, no? Ngayon, yung tubig po ay pinutol na nila, no? Wala na po kami ng water ano, wala ng water line na pumapasok sa amin kasi kinat-off na po ng mga Iraqi soldiers. Alam niyo po, sa building namin, kami lang po ang may tubig. Yung tubig po namin ay nanggagaling pa sa Iraq. Would you imagine po, nanggagaling pa, I think nanggaling sa Saudi Arabia, hindi sa Iraq. Nanggagaling pa po sa Saudi Arabia para yung sa Middle East po kasi uso po yung mga tankers sa taas ng building, no? Kami lang po yung may tubig sa area namin yon. And lahat ng mga kapitbahay po namin pumupunta doon sa building namin para mag-give ng tubig, no? So tingnan niyo po yung blessings ng Panginoon. And then,
during the Gulf War po 'no, ah, sabi ko po na yung yung Kuwaiti dinars na na-withdraw ko na 50 na yun ay ginamit namin sa gawain. Minsan po na kasi po ang ano ro'n, ang weekends doon ay Friday 'no, Thursday, Friday. Ngayon, every ano po, Friday pagkatapos po ng aming gawain sa church, pupunta po kami sa Philippine Embassy. 'Yan, sa Philippine Embassy ay punong-puno po ng mga tao doon. Lalo na mga katulong at saka hanggang sa rooftop na po yung mga tao. Alam niyo po sabi ng Panginoon sa'kin, "Give." Magbibigay ako. Wala naman po ako ng sahod. Pero sabi ko sa Panginoon, "Yes Lord, I will give in obedience sa salita mo," 'no. So sumunod po ako sa Panginoon. Sinabi niya sa'kin ng 3 times yun. Pero hindi po ako nagreklamo. Binless ko po yung kapatiran na yun na dala-dala niya ay sandals lang at saka yung damit niyang duster. Nung inabot po ko sa kanya yung blessings na yun, umiyak po yung bata. Sabi niya, "Ngayon lang ako nakakita na ang Diyos ay kumikilos sa mga tao na katulad niyo." Sabi niya, "Ipapangako ko na pag-uwi ko sa Pilipinas ay ipapahayag ko ang mabuting balita ng kaligtasan," 'no. So pagkatapos po nun, ah, alam niyo po nung, during the Gulf War, bago po yun, yung rate ng yung current exchange rate po ay pumapatak po siya ng 65 to 67. 1 Kuwaiti dinars is equivalent to 65 pesos or 67, 'no. Pero for the first time ng history ng Kuwait, 'no, pumalo po pagkatapos ng Gulf War, pumalo po ng 100 pesos ang isang Kuwaiti dinar. Tingnan niyo po, yung laki nun for the first time sa history ng Kuwait. So ngayon nakapag-bless pa ako ng mga ibang tao at ibang gawain. Ngayon, nung nakapagtrabaho po ako after ng Gulf War 'no, kasi talagang walang tao sa Kuwait, kulang sila ng staff. Nakapasok po ako sa Crowne Plaza, Holiday Inn 'no, isa pong 5-star hotel sa Kuwait. Alam niyo po yung sahod ko dati, kung 1/4 lang po yung sinasahod ko dati, ginawa po ng times 7 ng Panginoon. Saan kayo makakita dun, 'no? Naging times 7 po yung aking salary doon. At kaya nakita ko doon na sabi nga ng mga kapatid ko at saka yung mother ko, "Paano mong ginawa yun, Gulf War na nakakatulong ka pa sa amin," 'no? Isa pa po, ito po, nung, sabi ko nga sa inyo meron lang akong 50 dinars 'no, na na-withdraw ko before yung bago yung ground nag-attack si Saddam Hussein 'no. Alam niyo po, sabi ng aming elders, isa sa mga elders sa church na, "Mart, alam mo ba na bukas ang bangko, pero kailangan," sabi niya, "kailangan nasa bangko na tayo maagang-maaga pa." Sabi niya, and then sabi niya, "Pipila tayo." So ginawa po namin, dumating po kami roon ng napakaaga. Alam niyo po yung pila, napakahaba po. Napakahaba po ng pila at kami yung nasa dulo. Pagpasok po namin sa bangko, close na po yung door. So yung iba naman matutulog na sa labas ng bangko, maghihintay on the second day ng working days. Alam niyo po, dati-rati sa Kuwait uso pa yung passbook, 'di ba? Bibigay niyo po yung passbook and then makakapag-withdraw ka, sabi ng, isa sa mga elders namin, na 225 Kuwaiti dinars para sa ating maintenance. Okay, so sinulat ko po sa, withdrawal slip 225 at binigay ko po yung aking passbook. Binigyan niya ako ng pera at sinolay niya yung aking passbook. Nung tinignan ko po yung passbook, wala pong deduction. Saan po kayo makakita ng gano'n na bibigyan ka ng pera ng bangko na wala pong deduction sa aking account. So, ano po yung ibig ko sabihin 'no, yung pagbibigay po kasi katulad ng pinag-aralan natin ay nanggagaling sa ating puso 'no, na masaya ka ginagamit mo yung blessings na yun para i-bless yung ibang manggagawa, i-bless mo yung ibang mga tao.
no? Kaya nga sabi nga ni Pablo, yung wag reluctantly, no? Or with compulsion, but maging generous givers tayo. So kahit ano man sinabi ng AI at saka sinabi ng tao, salita pa rin na ng Diyos yan, sabi nga ni Pastor James. It is a command. Hindi mo pwedeng baliwalain, sinabi ng Diyos yun, period. Maging Old Testament yan or New Testament, it is a command pa rin, salita ng Diyos. Amen po. Back to Pastor Sam. Okay po sa Pastora Baby. Praise God. Salamat, Pastor Martin. At meron pa po bang tanong? Gusto-gusto na po natin ang pagtatanong po natin. Yes. Pastor Martin, magtatanong lang po ako. Ang Go tithing ahead po po. ba ay fixed monthly or changing monthly? Maganda po ang tanong yan, Pastor Sam. Kasi po, di ba, pinag-aralan natin last week, usually yung tithing, wala naman pong monetary involved dati. Kung ano yung kanilang, yung nanalo sila sa gera, kung ano yung naipon nila, nalikom nila, yun ang gagamitin nila, no? Ibibigay nila. Nung nag-order si Melchizedek, no? Kay Abraham, nagbigay siya ng tithes kay Melchizedek. So, ang ano po kasi, kailangan maging regular tayo, maging consistent tayo, 'di ba? 'Pag naging consistent po tayo, katulad ng isang tanong po ni I think si Sister Telma yata yung nagtanong last time, eh, 'no? Yung kapag hindi ka nagbigay yung month na yun, tapos parang nag-accumulate, 'di ba? Yun po kasi ay nanggagaling sa puso natin yung pagbibigay, 'no? Kailangan na sundin po natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos na kung maging consistent tayo sa ating pagbibigay sa gawain ng Panginoon, yung ating pong Diyos ay generous, 'no? Hindi nagkukulang yung blessings ng Panginoon sa atin. O maaaring meron kang pangangailangan sa month na yun at hindi ka nakapagbigay, hindi po kasi siya obligation, 'no? Kasi kapag, obligation siya, parang nasa bondage ka, yung guilty ka, magkakaroon ka ng guilt of feelings na hindi ka nakapagbigay this month, 'no, dahil meron kang pangangailangan, ginamit mo sa ibang bagay. Hindi naman po hindi ka naman nasisingilin ng Panginoon, bakit hindi ka nagbigay this month or next month, 'di ba? Tinitignan po ng Panginoon kasi yung puso natin. Alam naman po ng Diyos yun na meron kang needs, hindi mo na naibigay yung tithes na yun, yung month na yun. Hindi naman po tayo sisingilin ng Panginoon. Kaya okey lang po, Pastor Sam. Maraming salamat po, Pastor Martin. So ngayon po, may tanong din po pala. Pastor Alejandra, kayo muna po. Okay. Praise the Lord. Matanong ko lang to, Pastor. Ano kaya ang hadlang kung bakit hindi lubusan yung pagdating ng blessing? Ito kasi ang tanong nila sa akin, itatanong ko na rin sa inyo. Nagbibigay naman kami, bakit ganito pa rin? Parang walang changes. Parang ganon. Yun ang tanong nila. Nagbibigay naman kami at saka bakit ganon pa rin? Yun po ang tanong. And what are the hindrances? Why the blessing will not come into overflowing? Yun lang po. Okay. Okay, napakaganda pong tanong 'yan. Actually, totoo po 'yan, 'no? In realization, bakit po maraming Kristiyano naghihikahos pa rin, 'no? Nagbibigay naman sila, pero hanggang ngayon naghihikaw sila, 'no? Marami pong mga dahilan, marami pong factors, 'no? Kung nagbibigay sila na hindi naman sila masaya, hindi nanggagaling sa puso nila, or meron silang disobedience sa Panginoon, 'no? Ang disobedience po kasi ay malaking factor, 'no, sa bakit na hinder yung blessings po ng Panginoon. Katulad po ng Deuteronomy chapter 28, 'no, yung sinabi nga ni Pastor James, last Friday. 'Pag, yung tao po ay obedient siya sa salita ng Diyos,
From verse 1 pa lang, sabi ng salita na, and sabi niya, I will bless you and the nations of this world will call you blessed and they will know that you are called by the name of the Lord. From verse 1 hanggang verse 14 po, punong-puno po ng blessings yan. Hanggang sabi niya, and then I will make you the head, not the tail. No? No? Gagawin po tayo ng head ng Panginoon, hindi tayo tagasunod dahil pag may obedience sa salita ng Diyos. Pag may disobedience, from verse 15 hanggang verse 64, yun po ay mga sumpa. No? Isa sa mga factors yun na yung hindi natin pagsunod sa salita ng Diyos. Pari pong nagbibigay sila pero maaring nagrereklamo sila or mali yung motibo nila sa pagbibigay. Katulad yung pinag-aaralan po natin kanina, no? Pero kung binibigay nila at meron silang pananampalataya sa Panginoon, alam nila binibigay nila ito ng para sa gawain ng Panginoon, no? I'm sure, sabi po ng salita ng Diyos, God is not a man that he should lie, no? Kapag sinabi po ng Panginoon, sabi niya, he's not like a man that he should lie. When God speaks, when God said it, He does it. Sabi niya pag pinangako ng Panginoon, I will bless you. Tingnan niyo no, yung sinabi po no kay Joshua, no? Joshua chapter 1, kung babasahin niyo yung Joshua chapter 1. Sabi niya, you meditate yung word of God, verse 8, day and night, di ba? And then sabi niya, you may be careful to obey everything my servant Moses gave you. And on your way, sabi ng Diyos kay Joshua, you will become prosperous and successful. No? Tingnan niyo po yung obedient. Obedient po sa salita ng Diyos ay malaking factor. Pag meron po tayong disobedience, no, it's between you and the Lord na. You will deal it with the Lord. And then makikita mo, bakit naghihikaos yung Kristiyano? Kasi meron pong disobedience sa buhay nila. No, katulad po sabi ni Pastor James last Friday, no? Napakaliwanag po yung in-explain niya, yung summary na binigay ni Pastor James last Friday. Kaya salamat po Pastor James. Bless na bless kami sa pakikinig ng explanation niyo dahil lalong nadagdagan yung kaming kaalaman sa inyong summary, yung explanation niyo. Okay po, Pastor Haliandra? Okay. Thank you po. Maraming Thank you salamat po. po. Back to Pastor Sam. Yes. Ang oras po natin ganap ng 11:45. So may kaunti na lang po tayo natitirang oras. Pero yun po natin yung pagkakataon si Ate Lilia. Baka meron po yata siyang katanungan. Oh, Ate Lilia, take it away po. Okay. So, Pastor Jenny, sige po. Okay. Meron po kasi yung panahon na kung halimbawa ang isang tao nangako ka sa church o kaya sa kapwa naglilingkod o naghatid ng salita ng Diyos. And then pagdating ng blessing mo hindi mo sinunod, magkakasala ka kaya doon? Yun po yung unang tanong. Pangalawang tanong ito po. Kasi one time na nag-aanak ko sa CPA, binuksan ko yung Facebook. Instant na si Billy Graham ang nagsasalita. And sinabi niya doon na kasalanan daw pala ang magbibigay ng ikapo. Yun po lang ang tanong ko, Pastor, dalawa. Well, maganda po yung tanong niyo, Pastor Johnny, no? Lalo na kapag nangako ka, kaya sabi ng salita ng Diyos, let your yes be yes and let your no be no. No? Pag nangako ka at hindi mo ginawa, ay you are accountable sa Diyos. Kasi nangako po tayo, di ba? Na i-bless mo siya sa gawain niya tapos hindi natin ginawa, ay meron pong accountability yon. No? O maaaring meron siyang dahilan bakit hindi siya nakapag-bless that time. O maaaring may pangangailangan siya, no? Pero meron siyang parang agreement 'yun di ba? Na meron siyang agreement sa tao na i-bless niya yung manggagawa ng Panginoon, no? Yung pangalawang tanong po, yung kay Dr. Billy Graham,
it is a sin na kapag mag-tithes tayo, no? Well, kung yun ang sinabi niya, yun ang opinion niya. Pero yung masasabi ko po, katulad sabi ni Pastor James, it is a command na sinabi ng Diyos na yung mga nagbibigay ng tithes nila para ma-release yung blessings, no? Siya yung nangako na He will open the windows of heaven and I will pour out such blessings until there is no room to receive it, no? It is between him and the Lord po, no? Yung kasi katulad do'n, yung sinabi po ni Dr. Billy Graham, hindi po natin alam kung saan niya kinuha yung anong yun, yung sinabi niyang yun. Pero yung sinabi po ng Diyos ay ibibigay natin yung ikapo sa gawain ng Panginoon, no? Yun po. Thank you po. Ay, Pastor Martin, Yes po. napakinggan ko rin po yun yung kay Billy Graham. But Yes medyo po. doubtful po ako na talagang siya yun kasi marami pong AI eh. Tapos talagyan pa po ng title na tithing is a sin. Eh, hindi naman po sin yung pagta-tithe. So, I Tama think po. meron pong something malicious doon and that has to be Yes. scrutinized kasi I don't think po si Dr. Billy Graham na magsasabi na tithing is a sin. Kasi ang dami pong lumalabas sa YouTube, sa Yes internet po. na mga ganun, ginagaya po nila and talagang pareho po itsura at mga sinasabi. But we need to be very careful po nung papaniwalaan po natin at saka papanoorin po natin. Kaya nga po kahit yung sa AI, di ba, tinatanong ko sa inyo kasi sobrang lagana po. So parang yun na po yung nagiging principle ng maraming tao pag tinignan mo. Kasi kinukuha niya lang kinukolate niya lang yung mga data ng iba-ibang mga religions. Tapos, so yun na po yung nafe-feed. But yun po napanood ko, nakita ko rin po sa account ng isang Christian yun na gano'n, na yung kay Dr. Billy Graham na yun. Yun lang po, ang feeling ko ay ano po yun, parang baka AI po yun na hindi po talaga dahil hindi naman po, alam niya naman po na hindi kasalanan, yun pa po yung caption ng yung pinaka-YouTube. Yes Thank you po. very much po, Pastor Baby, sa yung magandang explanation niyo, which is very true po. Ang diablo po kasi is deceptive, no? Especially ngayon in these last days, no? Magagawa niya to twist. To twist niya po yung word of God, eh, di ba? So gagamitin niya yung mga manggagawa na kahit na tayo, pwede niyang gamitin yung ating mga pangalan ng mga ating itsura, and then sasabihin natin yung mga mali. Ita-type nila yun, then ilalagay nila doon sa AI na program na yun, and then magsasalita na po yung computer, akala mo, ay, si pastor na ganito, bakit mali yung mga pinagsasabi niya, no? Thank you po, Pastor Baby, for ano po yun, yung clarification, totoo po yun. Yes, maraming salamat po. Totoo po 'yun, AI po 'yun, artificial intelligence po 'yun at, talagang marami po kasi para lang ma-monetize sila at maraming views para sa gayon ay, makakuha po sila ng kanilang, monetization kaya po ginagawa po 'yun ng marami this time. Ang medyo nakakaano po lang do'n, nakaka-alarming sa mga, baguhan lang at hindi talaga take sa technology. Nakukuhaan po sila, nako-corrupt po sila. Kaya salamat po sa ganitong impormasyon, Pastor Martin, Pastor John, at Sister Baby, para tayo po ay ma-aware po tayo kung ano man nangyayari dito sa atin. So mayroon pa pong katanungan. Ayan, Sister Evangeline, sige po. Hello po, good evening po sa lahat. Ah, Follow-up question lang po doon kay Pastor Alejandra na sabi niya ganyan kanina na bakit may mga Christian pa rin na nagiging hikahos. And then sa explanation po ni Pastor Martin, it's just like nagkakaroon ng kakulungan yung sa motibo, yung and how come na nagkakaroon pa sila ng pagkakamali sa motibo ng pagbibigay, Kristiyano na po sila. Na supposedly, it's like rooted na po sila sa sa dahilan o sa purpose ng pagbibigay na you should be a cheerfully giver, no complain, dapat masaya ka, kumbaga hindi walang. And how come Christian na po, and how come nagkakaroon pa sila ng ganong pagkakamali?
And isa pa po, and napapansin ko po kasi kung minsan sa mga, well, sa mga nanghihingi ko minsan, they just beg and beg. Naniniwala po ako na hindi po pala sa lahat ng panahon is wala. Hindi po sa lahat ng panahon is like hika-huska. May mga time po talaga at inuulan po tayo ng blessings. So pagkakaintindi ko po at pagkakaunawa ko po, sa panahon po na nagiging hikahos po ang isang mananampalataya, it's just like a testing period. Kumbaga, sinusubok ka ng Panginoon how you handle ang pagiging hikahos. So, yun po ang pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong, na lahat po tayo dumarating sa panahong wala, nagkukulang. Pero mas marami po ang pagkakataong dumarating na inuulan po tayo ng pagpapala. So, yun lamang po, kumbaga, na medyo nagkaroon po ako ng katanungan, bakit Christian na siya? Bakit mayroon pang gano'n na hindi pa niya alam talaga ang motibo ng pagbibigay? So, any kon po sa aking agam-agam po. Thank you po, Sister Evangeline. Napakaganda ang tanong yan, no? Bakit, no? Bakit? Tatanungin natin bakit. Kung alam po niya yung salita ng Diyos at naintindihan niya yung salita ng Diyos, hindi po siya magtatanong or hindi niya tatanungin ang salita ng Diyos kasi salita po ng Diyos yun eh. Kung naiintindihan niya yung salita ng Diyos. Kasi tayo po may kanya-kanyang level of understanding. Kaya sa ano po, lalo na sa pagbibigay, you have to ask God, no? God's wisdom na, Lord, itong blessings ito, sinabi mo, i-bless kay ibang mga tao para sa gawain, so para sa ikalalaganap ng inyong salita, no? So, katulad pa sabi ko na lahat po tayo ay may kanya-kanyang understanding at level of understanding. Kung tunay siya ng Kristiyano, no, dapat naintindihan niya kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? So anyway, medyo guhol po tayo sa oras. Medyo puputulin ko na muna doon, Sister Evangeline, kasi kukunti na lang po yung nalalabi nating oras, no? Para Okay. may bigay natin kay Thank you po. Pastor James yung nalalabing oras. Salamat po, Pastor Martin. Welcome po. Maraming salamat po, Sister Evangeline. At ngayon po ay 11:55 na. So, isa lang katanungan, Sister Telma. Sige po, at ibibigay na po natin kay Pastor James ang Mabilis lang po yung tanong ko. Let's say, sabi po kasi nila na yung pong tithe is it's a command or obligation as a Christian. So, ikaw po na Christian, let's say, okay, ito na yung tithes ko. But it happened na yung tithes mong yun is hindi mo na ibigay sa isang church lang. Let's say you divide it into, dahil especially for us, nasa abroad po tayo, marami pong mga church na humihingi po ng tulong. So, you divide to many churches, yung tithes mo every month. So, is that consider pa rin po bang tithes or nagmumukha na siyang offering? Thank you po, Sister Telma. Napakaganda ng tanong nyo. Alam ko sinagot na po ni Pastor James last Friday, no? So yung pong tithes po kasi, sabi ng Diyos kay Malakay, ibigay mo ito sa gawain ng Panginoon kung saan ka kumakain ng salita ng Diyos. And then kung dinivide mo ito, it is not an obligation. It is a sacrificial giving, pagbibigay mo sa gawain ng Panginoon. Kasi yun po yung pinaka-short explanation ko po, and then the rest ibibigay ko na po kay Pastor James. Kasi Sige po, in-explain na Pastor. po Thank niya you ito po. na last Okay. Friday. Thank you po. Back to you, Pastor Sam. Salamat po sa buhay ng bawat isa at ibabalik na po natin kay Pastor James ang nadalayo pang oras. Pastor James, take it away po. Maganda po yung lahat ng atin pong mga narinig ngayon. Last Friday, nung mag-message si Pastor Martin, ay solidly about tithing.
ngayon po ay solidly about giving. Kaya very slim na banggit po natin yung tithing ngayon. Pero however, dahil sa salitang giving ay it is a general term na it involves tithing and it involves giving. Nandun pa rin yung pagkakaiba ng tithing at saka yung giving. Kaya yung tanong ng ating last na kapatid ay pwede bang yung parang payaan yung tithes mo ito, hinati-hati mo sa 10, ibibigay ko dito sa ganyan, ganyan. No, hindi dapat ganon. Noong nagsalita ang Panginoon doon sa kay Malakias ay bring ye all the tithes doon sa storehouse. Hindi niya sinabing storehouses, kundi doon sa Jerusalem lang ang church nila doon o kaya temple nila. So in other words, kung saan ang magiging membership mo, automatically you give the tithes doon sa lugar na yun na siyang kinabibilangan ng membership natin. Ngayon, yung giving naman ay pagkakataon natin o kaya pribilehiyo natin na siyang magkaloob pero hindi mo kukunin sa tithes. Huwag mong hahati-hatiin yung tithes sapagkat yan ay solidly para sa Panginoon. Yung offering na tinatawag natin, meron kang karapatan na mag-decide. Ay itong $2 ay bibigay ko kay ganito. Yung $5 ay bibigay ko doon sa church na yan. Pwede yung ganon. Pero nagsalita ang Panginoon na bring ye all the tithes into the storehouse. Ngayon, marami po tayong mga katanungan patungkol po dito, pati yung sinasabi nila, hindi na tayo nasa Old Testament. Ngayon, kahit pa na-fulfill na yung law doon sa Old Testament, nagiging moral practice pa rin natin or moral law, sabihin na nating pattern na siyang pinagkaloob ng Panginoon. Paano tayo magbibigay kung halimbawa ayon sa iyong ikinagiginhawa? Very vague pa rin yun na marami pa rin question ang mga tao. Paano ka magbibigay? Ngayon, doon sa tithing, specific. Sapagkat alam ng Panginoon na kung ikaw ay magbibigay, ayon din sa iyong pagpapala na tinatanggap, ay ibibigay mo yung ikapo ng Panginoon. Lahat tayo dito ay walang Colgate. Si Colgate ay nagbibigay ng 90%. Hindi ako si Colgate, hindi ko kaya yun. Hindi ako si ganitong tao na pinagbili niya yung tahanan niya at ibinigay lahat sa gawain ng Panginoon. Wala akong ganon. Kaya yung tithing, ayon doon sa ikinagiginhawa mo o kaya natanggap mo o kaya yung pagpapala mo, you extract in the first place yung tithes sapagkat para sa Panginoon yan. Mas maliwanag kung gagamitin natin sa tithing yung you pay your tithes, you give your offering. Okay? Ngayon, tanong, bakit ka magbibigay sa Panginoon? Kasi gusto kong pumunta sa langit. Bakit ka magbibigay sa Panginoon? Kasi sinabi niya, mahal ko ang Diyos. Bakit ka nagkakaloob? Kasi ako ay membro sa isang church. Bakit ka nagbibigay sa Panginoon? Kasi gusto kong maging tapat and I want to be an obedient child or servant of the Lord. Lahat ng mga bagay na nagiging simple kung meron po tayong pananampalataya at tayo ay nagkakaloob, nagbibigay na may pananampalataya. Kung nawala na po yung pananampalataya, diyan nagkakaroon ng question. Nais ko lamang pong banggitin si isang kapatid po dito. Bayaan mong pahintulutan mo ako, Pastor Ronnie, na gamitin yung pangalan mo. Si Pastor Ronnie, pagkatanggap niya ng cheque niya, he will extract automatically yung 10% na ibibigay niya doon sa church. Ang ginagawa ng iba, alisin ko muna yung pambayad ng ganito, alisin ko muna yung gas, alisin ko muna. Wala nang matitira sa Panginoon. Kaya ang ginagawa ng talagang solid na tither ay yung anong tawag na doon sa
Sa gross, okay. Sa gross niya kinukuha yung tithes, hindi doon sa net. Sapagkat kung sa net mo kukunin yung tithes, ipagkakalo mo sa Panginoon, wala nang matitira sa Panginoon. Marami pa rin mga manggagawa ng Panginoon na hindi sila nakakaunawa kung ano talaga ang pagpapala at ligaya ng pagkakaloob. At hanggang sa ngayon, marami pong struggle ang mga ibang Kristiyano sapagkat ang pagkakaloob ay para doon sa may pananampalataya, may relasyon sa Panginoon, may pag-ibig sa gawain, at saka yung merong pusong masunurin at tapat sa Panginoon. Kaya turuan po natin yung atin pong mga puso at kaluluwa na ipagkaloob yung buhay muna natin sapagkat ang malaki po nating kaaway, malaking balakid sa lahat ng mga gawain po natin, whether simply o malaki, ay yung sarili po natin. Pagka yung sarili po natin ay naipagkaloob po natin sa Panginoon, tapos ang problema. Yan. Kung sino man po dito, yung mahirap na magkaloob o kaya magbigay ng tithe dahil sa may problema siya sa kanyang dedikasyon, may problema siya sa kanyang sarili, may problema siya sa kanyang relasyon sa Panginoon na maaring hindi niya alam. Kaya let's get back to the basic at ihandog natin ang ating sarili sa Panginoon at ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya sa atin. Marami po tayong dapat na pag-usapan. Aabutin tayo ng isang buwan dito ay marami pa rin tayong tanong, pero ang tanging katugunan ay walang iba kundi si Kristo kung meron po tayong mga katanungan ngayon. Amen? Praise the Lord. Salamat Pastor Martin sa napakagandang turo. At salamat din Pastor Sam again sa pag-MC. Salamat sa inyo pong lahat. Nangangahulugan lamang na patuloy po tayong umuunlad, patuloy po tayong natututo. At ang tithing ay parang kumbaga sa it is a professional act. Tungkol po sa professionalism po ito. Kung professional Christian ka na, ay iyan ang mga paksa na pinag-uusapan po natin. Yung iba, ayaw po nilang mapakinggan patungkol sa tithing. Kung ano-ano yung mga reason na dinideviate nila yung usapan sa iba. Pero yung merong pusong nakatalaga, nakapamundo kay Kristo, anumang pag-uusapan natin, lalo na yung giving, merong ligaya. It is better to give than to receive. Amen? Okay, sa atin pong pagwawakas, bago po tayo magbukas ng atin pong mga mikropono, hilingin po natin kay Pastor Ronnie na siya po ang magbukas sa atin sa dalangin. God bless you all. Thank you. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat, kayo dakila, tapat sa iyong buhay na salita, O Diyos. Maraming salamat po sa buhay ni Pastor Martin, na ginamit niyo po bilang instrumento upang kami po'y maliwanagan, O Diyos, sa pamagitan po na yung mga banal na salita. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya, O Diyos, na narito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, O God, sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay, O God. Unite us in spirit and in one accord, Lord, to love you and to serve you in these last and evil days. We give you glory, give you praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Amen. Thank you. Salamat po sa inyong lahat. Magbukas po tayo ng atin po mga mikropono. Batiin po yung lahat ng mga magagandang kapatid na nandyan nang umingiti. God bless you all. Thank you. Thank you po, Pastor Sam. Thank you po, Pastor Ronnie. For MC. Thank you, Pastor Ray. God bless you. Thank Ma'am Sunny, God bless you all po. Salamat. Bye-bye po. Naldaw kayo, amen. Sister Lynn, thank you po for attending. Sister Mai, thank you po. Sir Lucy, God bless you all po. We love you all po with the love of the Lord. Bless po. Thank you. Ganun din po. Praise the Lord. Patay dayaw ti Abo. Amen. Habang naginitaan. Hey.